Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, November 1, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, yung binabantayan nga na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nagdevelop na bilang isang ganap na bagyo at napanatili nito ang kanyang lakas habang kumikilos pa west-northwestward. Huli nga itong namataan sa layong 1,370 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang nasabing bagyo nga ay nakakaapekto na yung trough o extension nito sa ating bansa, particular na sa may eastern section ng Visayas. Bukas ay posible na itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility at bibigyan ito ng local name na Bagyong Tino. Posible nga itong maglandfall sa may eastern Visayas at Caraga sa susunod na linggo, particular na sa araw ng Martes. Kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo, lalong-lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Sa ngayon ay wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit posibleng bukas ng umaga o tanghali ay magtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 sa may eastern Visayas at Caraga. At ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posibleng itaas sa pagdaan ni Bagyong Tino ay signal number 4. Habang yung isang low pressure area naman na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay hindi na nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil sa patuloy na pagkilos nito papalayo ng ating kalupaan. Huli naman itong namataan sa layong 225 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, at hindi rin naman inaasahan na lalakas pa ito bilang isang bagyo. Patuloy namang umiiral itong shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin at patuloy na nakakaapekto sa may eastern section ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms, particular na sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang northeast monsoon naman o hangi-amihan ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon, particular na sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Dahil dito ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan. Yung trough or extension nga nitong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nakakaapekto sa may Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, subalit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot, lalo na sa may northern seaboards ng Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa malo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pagalon, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.